nandun po sa likod, sa likuran, ang aking gwapong asawa. Kailangan sabihin ko gwapo kasi nandito siya. Ayun. Ayun. Forma na. Teka lang, pasensya na po kasi first time kong gumamit ng clicker. Saan ko ginaklik? Ayan. Okay. Parang laki ng podium natin. Kuya, buhatin natin. Ay, ang lakas. Okay. Sige. Again, my name is Kathy. You can call me Sis Kathy. Akit daw ako sa sa stage. Yes. Ayan, nakakahiya naman. Okay. Yan ang aming family picture. Ganyan ako ka-sexy nung bago kami kasal. Okay? And then, that's my 7-year-old daughter at that time. And then, syempre, yung husband ko. Bakit ko siya ilagay dyan? Kasi, I was a single mom. Okay? Ako na kung na ay makarelate natin. Pero, kabaluta, Yes. kung single mom, na ay stigma. Yes. Kanang na ay side eye. No? So, at that time, it's very challenging for me. And then, especially sa Davao. Kasi I'm originally from Manila. Makati girl. So, kung sa may nakabalo mo na pag sinabi na Makati girl, tanan na ano sa ako hindi sa nag-ayapang ako. Pero mayabang talaga ako. No, I was very confident in what I was doing kasi nasa corporate ako ng Makati. Parating naka-high heels, parating maganda, hanggang ngayon nagmamaganda. Okay? So, yun yung time na ayoko sana umiyak eh. Pero okay lang kasi puro babae tayo. Yes. Very worldly ako. Yang gigising ng maaga, alas 5 para pumasok sa opisina, nakapustura. Pagdating ng hapon, after office, papasok ako sa college, kasi working student ako. And then, pagkagabi, after ng class, 9 p.m., didiretso na ako sa gimmick. Ganon yung life ko. It's a cycle. Minsan umuwi na ako ng alas 5, walang tulog, diretso pa sa work. Yun yung life na nakakapagod. Yun yung life na naghahanap ako ng meaning. Bakit? Kasi po, pagka 13 years old ko, naghiwalay ang parents ko. Paghiwalay nila, hindi ako marunong maghugas ng plato, hindi ako marunong maglaba, hindi ako marunong maglinis, wala akong alam sa buhay, kundi mag-senyorita. So, nung naghiwalay sila, lahat yun nawala. And iniiyak ko yun parate. And one thing na masasabi ko, paano namin nalagpasan yun, kahit na ganun ang nangyari, bata pa kami, dinadala kami ng father ko sa simbahan, sa Catholic Church. And lumaki ako na isang katekista. So, nagtuturo ako ng Bible stories sa mga kids. So, nung nangyari yung paghihiwalay ng parents ko, nung unang panahon, that was in the 80s, hindi talaga maganda ang tingin sa mga mag-asawa na naghihiwalay. No? Dapat itiisin lang natin. Dapat ganun lang yung mga women. But naghiwalay sila, isang reason din is because nag-abroad ang daddy ko, nasa Saudi. So hayahay ang life. And then, that tragedy happened. So kailangan manintamot ko. We are 7 siblings. So ang isang batch sa amin, yung tatlo, mas matanda sa akin ng 5 to 7 years. Kami yung batch namin, second batch, kami yung bata. So ako yung tumayo na breadwinner. Kabalo mo sa una, tinapang-tapon lang na ako ang kwarta. At that time, kailangan linisan ko ang buong bahay para makahanap ng piso, 5 piso. Kanang mga ginapunit ko na 100 pesos, kay ginadulaan lang na ako ang kwarta. Iyak. Sorry po, naiyak ako. It's okay. Hihigit ko siya. Kasi kailangan
kailangan ko pala ng pera. Wala kaming parents, yung mga kuya, ate ko, umalis na ng bahay kasi hindi nila kaya yung situation. Pero kailangan kong kayanin kasi I have smaller siblings. No? So, kabalo ang neighbor namin, yung kanang sari-sari store. Kabalo siya na kailangan ko talaga ng pagkain for my siblings. Gitawag niya ang pudik-pudik na wala ng dress. Lisod kaayo ang life at that time. And si God lang ang pinanghawakan ko kasi pag first year high school na ako, nakakita ko ang verse. Nakabutang dito, Philippians 4:13. Kung saan Philippians 4:13? Ayan, para lahat tayo, di ba, kabalo sa Philippians 4:13. So sabi sa Bible, kaya ko daw. So kinaya ko. But, hindi yung kinaya ko. No? May galit ako kay God. Sabi ko, hindi mo man ako tinutulungan. Ang hirap-hirap ng life. So, kakayanin ko. No? It's all because of my strength. So, nahimo kong strong person. Ang naong, parating galit, no? Ang mata, nagsiga. Di ba? Tapos, pinaiyak ako ni Sis Ruth kanina sa ating praise and worship. Kaya ang mga words, grabe. Yes. Grabe ang mga words na buduot dyan sa heart. Heart. Kabalo mo, nadilit ko, ganahan sa mga Bisaya sa una. Tagalaman ko. Di ba? Tagalog. Kay, tanan amo ang mga maid, Bisaya. So sabi ko, never ko maging Bisaya. Human, sa version sa akong asawa, na-meet na ako siya, Bisaya di ay siya. So, sabi ni God, ayaw mo ng Bisaya? Ayaw mo ng Bisaya. But actually, ang anak ko, I was already in the corporate world. I was in my 20s. Hindi ako teenage mom, no? Pero, at that time, ayokong ikasal. Iba na yung mindset ko. Kasi I was working with foreign nationals, mga puti, mga light, mga beige, ganyan. Beige. Beige. So, ako ang pinaka-exotic, so pinaka-gwapa sa ilahan na tanan. Kaya, brown man ko, no? True beauty is Yes. the color of the skin. Yes. So, katong time na to, naka-boyfriend ko o British. Oh, di ba? Ganda rin ako. Kamukha siya ni Richard Gere Wow. sa Pretty Woman. Oh, yes. Ako si Pretty Woman. Hi. Kaya, kung saan nga ganit si Julia Roberts. Julia Roberts. At that time, kahit na modern world na yung Makati at that time, they still look down on me. Kasi nga, di ba, pag sa corporate world, may politika, office politics, etc., etc., ginawa pa ako ni God na matalino. Actually, I'm boasting of what God gave me. Amen. I'm not boasting dahil magaling ako in everything. Hindi. Si God ang magaling. Kabalo mo, katong sa corporate world na yan, kaya they're looking down on me kasi Hindi nila kaya. ang kalaban ko sa promotion Hmm. na ay master's degree, Hmm. mga engineers, Hmm. pero si Kinsa ang na-promote. Ikaw, Ako. God is with Isa you. lamang undergraduate o babae. No? Grabe ka, sampa. Diba? So, Sampal sa malaking kanila. Sa kanila yun, bakit ako ang napili? Only by God's grace. Amen. But, again, di ba na, naging successful ako at a young age, nagkasweldo o dako-dako at that time. Kasi ngayon, magkano na ang minimum wage? 600 maybe. Oo, bago na ngayon, nadagdagan ng minimum wage. At that time, 300. sweldo ko na yun. In 1990s, Mm. so na siya. Okay? So, kana,
Kay daghan man ko boss na foreigners, so nag-ato mi sa mga gimikan na dito na ako na-meet ako ang first na boyfriend. And then, pagbuntis na ako, I did not tell him that I was pregnant. Why? Because I was prideful. I Mm. don't need a husband. Mm. You know, you go on your Strong way. woman. I can do it. Yes. Leave it behind. Ganon. So talagang nagulat siya, sabi niya na ang mga Pilipina daw naghahabol, Mm, yes. nag-aapa sa mga foreigners. Nga naman di ay na ako, brown, Lahi. little girl, wala lang. But I believe it was a calling from God kasi that time, dito na ako na bagsak jud. Kasi nakakagulat pala mabuntis, no? True. May asawa ka o walang asawa, Mm. nakakatakot magbuntis because we know that ang isang paa natin Nasa hukay hukay. when we give birth. Hindi naman sa tinatakot ko ang mga single. Pero kailangan talaga natin ng support. So, then I had my baby at that time. And sabi ko, Lord, ayaw kong maranasan ng anak ko yung naranasan ko. Mm. Kasi always, lagi akong lumalaban, lagi akong palaban. Fighter. Kasi nga, maraming nagda-down sa akin. And then, doon ako nag-seek kay God. Lord, anong gagawin ko to overcome this? And then, naging Christian ako, may nag-alaga sa akin and everything. Ang meaning ko na nag-alaga is, I have a mentor. Okay, na ako'y discipler. Mm. Okay, sa unang panahon, ang church namin, discipling movement na siya. So, na ay nag-disciple sa akin, ginawalk niya ako with the Word of God, and even sa practical things. Naturuan niya Sorry. ako. And then, one time, sabi ng boss ko, sino ang pupunta sa Davao? Kasi karamihan ng mga Tagalog ayaw sa Davao. Kasi ang iniisip nila, parang naulit ngayon, no? Ngayon ulit, di ba? Sabi nila, sub-Saharan desert daw ang level natin. Di ba? Ang tingin nila sa atin, ang tingin atin, kasi Davao is my adoptive town, hometown. So dati, poorest of the poor daw. So dati, pag sinabi nilang Davao, mga terorista, kana ang mga balay, mga kubo. Human ang mga tao nagtanaw dito sa taas sa coconut tree. No? So yan ang tingin nila. And then when I came here, sabi ng mga kliyente, kasi English speaking ako noon British accent, yan. Kasi kami yung first batch ng call center. I see. Sa unang panahon. So 1990s yan. So, hindi pa sanay yung mga tao sa mga English-speaking na dire-diretso talaga. So, sabi pagkakita sa akin, I was working in, sa hotel. Sabi niya, hindi ka naman tisay? Nga naman, pag English ka diha? Tapos minumura pa talaga ako. Mabuot. Bakit ganon? So, I told my boss, sabi ko, bakit ganon ang Davao? So, sabi niya na, sis, you have a pride issue. Ako di ay na ay pride. Di ay kong Bisaya na nagkuhan sa ako, So, reflecting on that, sabi niya, you have to learn to speak in Bisaya in 1 month. Naliman ka in 1 month. Makatuon kong Bisaya. But by God's grace, I was in the church na nag-help talaga sila sa mga members. So, may discipling pa rin kami doon, pati pagsalita ng Bisaya. Okay? And then, doon ko na-meet ang aking husband! So, si God din ang nag-orchestrate, no? Amen. And it took me 5 years to accept his proposal. Habang ang hirap. Samantalang kamukha siya ni Richard Gere noon. Yes. Model siya. Mm. Di ba? Tangkad niya. One of the sought-after models in Davao. Pero feeling ko hindi siya up to my standards. Mm. So anyway, by God's grace, until sa wedding namin,
yung wedding na yan, na nakamaong kami. Payat-payat. Bakit kami nag-maong? Ako personally sabi ko, hindi ako bagay mag-gown. Hindi ako nagka-virgin. Grabe ka, Diba? ano, So, oy? dala-dala ko yun. Stereotype? Dala-dala ko yun. Hmm? Na Ang ideal. nahiyubos ko sa situation ng life. Hmm. But then, dala-dala kong anak ko and he accepted my daughter. Up to that point, sabi ng pastor, do you take Nell as your husband? Dugay ko nakatubag. May feeling ko, Lord, sana may helicopter sa likod. Tapos sabi ko, stop the wedding! Para feeling ko, Trauma, tapos traumatic sabi ko, pa rin. makakasal ba talaga ako? Hmm. So, nandun na ako, wala na mag-char. Hindi, I was convicted na yung gift ni God, pag hindi natin tinanggap, hindi natin ma-enjoy. Yes. Diba? So, there. So, ayan na, after 20 years, nandito na kami sa then and now. O, ayan na. Tapos, nag-pastor na rin si husband. Okay, that's my Story. life. But today, I'm going to share with you the power of submission. Amen. Okay? Si Kinsay nahadlok sa word na submission. Submit. Ha? Walang nagaimik, oh. Okay. Submission is not a bad word in itself, but it is often badly taught by bad men. Joke. Kaya sabi ko sa husband ko, huwag kang umattend. Kasi malalaman mo yung sasabihin ko. Yun ba yung submission na alam natin? Kailangan pag-submit talaga ta na walang reason, walang explanations, basta mag-submit ka lang. No, for me. Diba? So, being a believer, being a Christian, Wisdom din. dito ko na-train. Alam niyo kung bakit train? Hindi lang nalaman ko. Hindi kasi every day we need to practice Mm. ang submission. Okay? The true submission is on the PowerPoint. Hindi ko maligaw. Okay. But what is submission sa meaning ng world? Diba? Kanang, o babae ka lang, Yes. anak lang kita, asawa lang kita, unsa pa? Wala kang karapatang Wala kang magsalita. karapatan. So, tanan na mga words na nakaka-hurt sa atin. Yes. Or, dili ka graduate. So, diha lang ka. Isa pa. Diba? Yun yung mga words na alam natin about submission. Slave. Kaya, pag sinabi ng Bible na wives, submit to your husbands. Hala! Nakibaka na lahat ng mga babae. Makibaka. Makikambing. Okay? So matungog ba ako sa likod? Base nakatulog na mo ha? Sabi pa ako na. Ganun ako kasubmissive. Kaya yung husband ko, kahit 6-footer siya, ako lang kay tama-tama. Maabot pa rin. 5 feet, no? Ano? 6 footer? Ikaw sis ba? Girls! Okay. So, palaban talaga ako. So, sige. Ayan ang, ay, hahawakan mo sis. Kahiya naman sa'yo. Okay. Submission is not a bad word in itself, but it is often badly taught by bad teachers and badly exercised by bad men. So, lahat na lang bad. Mm. Pero yun yung sinuksok sa utak natin. Kasi gusto nilang maging higher. Higher. Or in Superior. Mm. Inabuso ang word na submission. Kaya karamihan sa atin, pag sinabi na, pag mag-asawa na mo, kinsay single dire? Na ay single? Oh, si sis single. Sino pa? Wala nga amin. Ayun, may single pa. Single a second time daw. Oh, that's naman si mother, oh. Single a second time. Parang meron pa siyang my first, my second. Yeah. Pwede pa, Hoping. pwede pa.
Okay. So, next slide, please. Ay, clicker. Ang talino talaga. Sino yun? Bigyan ng regalo yan. Ang jacket. Okay. Like a bad ad, is this submission? Sabi sa first ad, keep her where she belongs. Tapos, sino nga sa picture? Ang babae nasa floor na ay sapatos. Doon ba tayo nabilong? No. Sa floor? And then sa next ad sa gitna, it's nice to have a girl around the house. Oh. So ito, ano to, mga 50s or 60s na ad. Itapakan ang ulo sa babae. And then sa next is, show her it is a man's world. Mag-serve ka ng kape, ng breakfast, dapat nakaluhod ka. Okay. Okay? So nagagalit na kayo, no? Nakulat na nagkaila. Okay, grabe. Kaya nagkaroon ng women's liberation in the 70s. Dahil sa mga bad Beliefs. men. Okay? But, submission is not, basahin nyo, Blind obedience to justify abuse. Disregard for one's own needs and opinions. Resignation from a particular role in a relationship. that's not submission. Huwag kayong maniwala na mag-submit ka lang, pumikit ka, mag-submit ka lang, sumunod ka lang. That is not submission. Ito ang ating main verse for this morning. Let's read it. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. James 4, verse 7. So before ko ipagpatuloy, let us all pray. Father God, who created the heavens and the earth, and you have created us as well. Thank you for this day that you have gathered your daughters. Thank you, Father God, that you will use me as a mouthpiece Yes, that will Lord. bring your message to each and every one of the ladies in this room. Yes, Lord. Thank you, Father God, for empowering us in the right way. Yes, Lord. In a spiritual way, Father God, I pray that you will soften our hearts as we listen to this lesson about submission. It is in Jesus' name we pray. Amen. Sige, kasi kailangan ko talaga ipag-pray itong message, submission. Kasi nga, for many years, yun ang nasa utak ko, yung negative meaning. Ano daw ang submission? Submission is a virtue. That means, basahin natin, to obey and trust God's will, to humbly relate to others, to align one's actions and desires with God's will. Virtue pala siya. Ano pa mga other virtues ng mga tao? Buutan, Loving, caring. lahat Compassionate. ng positive. Patient, di ba? So, virtue yan. Yun pala, ang pagiging submissive is a virtue. Inuugali pala. Amen. Ugali di ay siya. Character di ay siya. Hindi siya something na negative. Okay? True submission stems from a deeper commitment to God. Nire-remind ko yung sarili ko sa scripture na Colossians 3:23. Whatever you do it all for the Lord. For the and glory not of God. for Amen. So yun ang true submission. It's a deeper commitment to God. The Spirit of God leads the people of God to submit to the Word of God. So dili ta mawala kung si God ang basehan natin. Dili kita. Amen. Kaya kung kita, we have different experiences, and sa experience natin, mga existential at
kung sa tawag dito, experiential, iba yung judgment natin. No? Lahi-lahi dyan tayo giagian sa life. Pero dili ta mawala kung ang basehan natin is the Word of God. Amen ba mga sisters? Amen. Okay. Benefits of submission. Kay virtue man siya, di ba? Kung buutan ta, buutan po ng ibang tao. Pero usahay, buutan ta, dili buutan ng ibang tao. True enough. saan man. No? But we will base it always on the Word of God. So benefits of submission. Submission of God can empower people to resist the devil. Kasi nabasa naman natin sa scripture, sa James 4:7. Pag nag-resist tayo sa devil, He will flee. he will flee, no? Mawala siya sa atubangan nato. It involves resisting evil influences and desires. Kagaya sa akin sa una, maglapag ka dyan ng drinks, papunta kay ta. Okay? Dili ko basta-basta na malasing. Okay? Tibay mo, jokes. Tibay. Okay, tibay jud. Pero karon minsan pag nagjo-joke kami, pag may mga harap kami, mga pastor, sabi nila, oh, sa drink, kape, tea, pagkapos ako, na ay vodka. Okay, pero joke lang yun, no? And then, submission to God can help people stand firm against sin. Kaya alam ninyo, mga women, mothers, wives, sisters, minsan akala nila parati tayong galit. Pero tayo ay nag-stand firm against sin. Kaya kabalutan na papunta sila padulong sila sa makasala sila. Astray. Magdadaan, di ba? Yes. Mag-ingon sila, ay, over tong sister na to Wala pa gani ko'y ginahimo, ginajudge na ako. Kung sa man di ay siya. Madrama-drama na gano'n. So, pero, as a pastor's wife, as a discipler of women, of young women, ginawarningan nato sila, di ba? Yes. Ayaw sa himuon, kay dili na maayo para sa imuha. Okay. Pero usahay, pag stand firm natin, medyo isog ang ato ang pag-stand. Kay sabihin nila, makaya na, sige lang. Padulong lang dito, mag-boyfriend sila o non-Christian, hindi mo pigilan, so unsay mahitabo, ko, di ba? Yes. Balik na po sa ato Submission to God can lead to receiving more grace. Submission to God can guide people to submit to others with an attitude of humility. So pag may submissive stance tayo, nag-grow din tayo sa humility. Okay? Sabihan mo ko pag time na. Baka abuti tayo ng the whole day. Okay. Are we growing in submission? Amen. Tingnan natin. Submit to God. Start by surrendering your life to God's authority and seeking His will in all aspects. Amen. In all aspects. Kung ano man ang role niyo sa buhay, may asawa kayo, may mga anak, sister ba kayo, may mga kapatid kayong babae, always seek God's will. How? Pray for submission to God. Sabi sa Proverbs 3:5-6, Lord, help me to submit my will to yours and trust in your divine plan. Usahay na aman tayo mga plano sa buhay. Tapos sabihin natin na, nga naman na ani, ilahi man ang plano na ako sa life. Lord, unsa man ni? Tapos magalit pa tayo kay God, no? I don't know how you pray, but my relationship with God is like having a best friend. Amen. Awayon na ko siya, magyaw-yaw ko sa iyaha. Kabalo ko na nagkakaintindihan kami because He knows what's in my heart Amen. and what's in our mind, no? Tapos mag-ingon lang siya na akala mo lang, tama ka. Di ba? Akala ko lang, tama. Akala ko lang magaling ako, di ay. Okay? So, si God ang magbigay sa atin ng divine plan. Most of you, kabalo na
naatay plans, pero si God ang nagalihok para sa ato ang agianan. Okay, obey God's word. Align your life with the teachings and commands found in the Bible. Pray for obedience. Kay dili lalim mag-obey. Tama ba? True enough. So kinsay may mga anak diri. Di ba? Lisod sila pa. Sundon. Sa atua. Labi na karon. Si kinsay mga may husband diri. Amen. Lisod po sila pasundon. Diba? Pero pag dahil ulo ang husband, kung saan man, Pray to the Lord. Submit. Itugyan sa Ginoo. okay na. Di ba? Ang daming react. Pero alam mo na, yung training ko as a wife, kasi kina-train man ta, di ba? Wala may nagturo sa ato Yes. Wala may nagtudlo sa ato So, ang training sa ako pag nasuko ko sa ako ang husband, yaw-yaw. 1. Yaw-yaw 2. Yaw-yaw 3. Dili jud madala. Kaya syempre, Tugyan sa Ginoo. Naapod sila, naapod word gihatag si God sa Oo. ilaha. Lahi man gihatag sa ilaha, lahi po sa ato So, mag-ingon ko na, Lord, dili siya maminaw sa ako Ikaw na ibahasa. Ikaw na yung pahala sa ilaha. Sure. Kausapin mo siya, please. Ikaw man naghatag sa ako ang husband. Kausapin mo siya. So, wala na. Magpa-pretty-pretty na lang ko. Yes. Human na ay mahitabo after a week, or Pikat. a few months, mag-ingon siya na. Ginasabi mo ba yun na mamatay ka? Di ba? So, kung saan man ang mga ladies, pag sinabi na tama di ay kalab, I told you so! Yes. So, wag ganon. Bad yun. Pero ginagawa. Okay. Pero, With all- naiintindihan ko na every time merong differences, go to God. Kaya kung Amen. ipagpilitan natin, Happy Me, naghiwalay 2018. Doon siya sa likod. Labas ka na. Para makashare ng story and all. Missing husband. Trained na siya, well trained. Dili kay, at kuhan man God, karatista siya, no? Oh, yes. So, katong dili pa kami mature in the faith, ang balay namo daghan og bunog. Maayo na lang kay ang balay ang Mabunog. ang walls. Kay di ba? Dili man tanan kuan, semento. So kato ang ano niya, birahan niya. Ako naman kay isupa. Malaban po ko ba? Ano pa ako mag-sidekick? Diba? So, palaban dyan ko, dili ko submissive. But what I learned, and I've been trained in this, ay sakit kaayo iwanan sa bana. Whether tama siya or mali siya, Really. sakit gihapon. Tinuod na. No? Dili ko ganahan hilak ng hilik ang may sira na gud ako ang makeup. Makitaan yun, dyan ninyong tinuod ba? Maskara ng brush. Yakin di ay. Hindi ay ang tsura sa loob, no? But, true. I will not wish it upon my enemy. Kahit galit ako sa iyo, sasabihin ko, huwag ka talaga humiwalay sa asawa mo. Mag-submit jud ka. Okay? Kasi yung pride natin, yun man ang makatalo sa atin. Yes. No? Kung na may problema, please, look for a discipler, for your mentor, for your best friend. Kanang best friend na mag-ingon sa imuha na have faith in God, submit to God's will. Dili ka nang, kagaya sa mga friends na ako, hello, hindi siya umuwi, 3 months na. Pansaman, butan man ko, everything and everything. Ingon sa friend na ako on the other Biya side, nasa Manila. So, live! Let's go away. Let's have a vacation. Yes, yes.
di ba? Kana ba na friend? Friend gihapon me, na maintindihan ko siya kasi she cares for me. And hindi niya ako kilala as a pastor's wife. Nakilala niya ako katong unang panahon, Worldly grabe pa. pa ugali na ako, na one mistake, goodbye. Kaya nakaipon ako ng daghan na pangalan sa lalaki. Kaya daghan naman ako na himong boyfriend. Mali siya. Goodbye. No? Wala ko yung patience. But, again, pray for obedience. Hindi tayo mawala if we pray to God. Amen. Help me obey your word, O Lord, and submit to your commands. Psalm 119, verse 105. Kung wala mo, may mga times na dili ta kabalo how to pray and what to do. No, saan man ang life. Ako, I go to Psalms. Kasi sila, di ba, yun yung Yeah. prayers man, yung mga Inspiration. prayers, pray ko na rin yun. Human, sa pagbasa ko, naman dito, Lord, patyod ni mo ako ang mga kaaway. Ito ba ang prayer para sa akin? Base na mali lang ko, no? Di ba naman itong prayer ni David? Yes! Lord, ginaapi nila ako. Patyod na ako mga kaaway. Kaya dahil sila ulo, dili sila kabalo mag-pray sa imuha. Ako lang ang buutan sa imuha. Di ba? Sabi ni David, confident kaayo siya. Pero lahi ko. Di ba? Huwag natin i-ano sa ating mga husbands and loved ones. Okay? Nangyari. So, obey God's word. Serve others. Pray ko namatay. May kasabihan tayo, the more we serve, we are refreshed. Kaya makarelate ako kay Sis Mean, na nga naman ginahimo niya ni, naman sa grupo sa Manila, nga naman mag-anhi pa sa nabunturan. Ako galing pag-ingon niya na, You will Sis, nag-invite siya diri sa Empowered Women. Sabi ko, ay, dili lang ko kay PC. Human detach man ni ganang ako ang heart. Di ba? Na may meeting sa Manila, 13, 14, nag-uli me para magbiyahe diri. No? So, obey God. Amen. Usahin na atay mga bagay na dili taganahan, pero yun pala ang pinapagawa ni God sa atin. Amen. Na ay reason. Okay? So, pray for servitude. Sabi dito, demonstrate submission through acts of service and putting others' needs before your own. Pray for servitude. May I serve others with a submissive heart, following Christ's example. Mark 10:45. Napapagod na ba kayo? No. Sa buhay? Mga babae talaga. Laging gusto na una. Joke lang. Kasi naisip ko yung pagod in Bisaya is, pagod is nasunog. Okay. No? So, huwag kayong mapagod sa buhay. Always go to God. Amen. And always surround yourself with godly women. Yes. Para kung need nyo ng encouragement, look Counseling. for a friend. Call a friend. Okay? Importante yan. Kay ang ibang tao hindi makaintindi sa atin. Especially ka ng mga pastor's wives. Ilan ang pastor's wives dire? Daghan? Pastor's wives. Oh, di ba? Ang dami natin. Di ba? Ibang klase tayo magkwento. Ibang klase yung experience natin. So, hindi lahat Makarelate. makarelate. So, we need, sabi nga same feathers. So, mag-ato mo sa mga pastor's wives din na makaintindi sa atin. Okay? But, the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, si Jesus ang nagsabi, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
John 14 verse 26. Pag hindi na natin alam, the Holy Spirit will remind us. Kaya Yes. importante na atay Bible reading Amen. at at time na kailangan natin ng guidance, ang Word of God will remind us. Amen. Diba? Ilang beses na nangyari sa atin yan, sa inyo. Pag hindi na natin alam ang gagawin, may mga verses na dumadating sa ating isip because the Holy Spirit is ministering to us. Amen. Amen? So later, meron tayong time, no? Meron tayong parang small groupings. So, keep this in mind, ang question. How can you apply this reminder about submission this week? Kahit this week lang. Specifically, name the person that you would like to practice submitting to. Boss mo ba yan? Husband mo ba yan? Or minsan kahit mga church leader ba yan? So, pag-isipan natin ito para mapag-usapan natin later. Meron lang akong tips sa small group later. Encourage the person and validate their feelings. It is acceptable and reasonable. Pero, please refrain from giving advice. Eh, hindi man ta counseling later. Yeah. It's just a small group to process what you have learned. And to remind us for the week, kasi nga, submission is, it needs training, practice every day. Alright, so that's the end of my presentation. And I hope